Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si Papa San Pio Ika-10. Siya'y isinilang ng taong 1835 mula sa mga simpleng pamilya ng mga manggagawa sa bansang Italia. 1903 nang siya ay maging Santo Papa. At bilang Santo Papa, naging tatak niya ang pagpapanibago o renewal ng maraming bagay sa pamumuhay natin bilang isang simbahan. Isa sa isinulong niya ay yung madalas na pagkukomunyon, lalo na ng mga adult Christians. Dati tuwing linggo lang, pero pinromote niya na kung pwede rin, ay araw-araw makapagkomunyon tayo, makadalo ng banal na misa. At siya rin ang nagpairal na yung pagkukomunyon ng mga bata ay simulan pag nauunawaan na nila yung sakramento ng Eucharistia bilang katawan ni Kristo. Marami pang mga pagbabago ang pinairal ni Papa San Pio Ika-10. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang patuloy tayong makapagpanibago bilang simbahan, lalo na sa mga nagbabagong hamon ng ating mundo ngayon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang lahat kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina at ginagamot ang mga may sakit? Ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala? Ni ibinabalik ang nalalayo. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop. Pagkat walang pastol,
Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol, pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay lagisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon,
sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y bayaran sa kanilang upa, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay nahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pinakamalulungkot na tao ay yung mga taong naiinggit. Dahil pag ikaw ay inggitero, inggitera, lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Bakit siya meron nun, ako wala? Lagi mong nararamdaman na agrabyado ka, na parang walang ibinigay sa'yo. Lagi mong tinitingnan yung pagpapala ng iba. Yung sarili mong pagpapala ay hindi mo nakikita o hindi ka masaya sa kung ano meron ka. Kaya ang pinakamalungkot na mga tao ay yung mga inggitero at inggitera. Naiinggit na nauuwi pa sa paninira sa mga taong kanilang kinaiinggitan. Ganito ang maraming mga Pariseyo nung panahon ni Jesus.
at mga Hudyo na ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay higit na banal. Sila ay higit na anak ng Diyos. Ang tingin nila sa mga makasalanan, yung mga taksil sa mga utos ng Diyos, sila dapat yung mga isinusumpa. Sila dapat yung mas mababa. Kaso, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, ang pinagtuunan niya ng pansin yung mga makasalanan, yung mga tao na hindi tapat sa mga utos ng Diyos. Sila yung mga sinamahan ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng pangangaral ni Jesus, yung mga makasalanan na isinusumpa ng mga Pariseyo, nagbabalik loob. At sila ay dumaranas ng pagpapatawad, dumaranas sila ng kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga Pariseyo at ibang mga Hudyo na self-righteous, nagagalit sila kay Jesus. Bakit mo ba pinagbibigyan ng pansin yung mga makasalanan na yan? Dapat sa kanila parusahan. Dapat sa kanila hindi pansinin. Dapat sa kanila ay hindi bigyan ng importansya, pero baligtad ang nangyayari. Yung mga makasalanan ang nagiging maligaya sa kanilang buhay dahil natagpuan nila ang Panginoon at ang Kanyang pagpapatawad. Kaya nga, sinabi ni Jesus yung talinhaga sa ating ebanghelyo ngayon. Kinumpara niya yung sitwasyon sa isang may-ari ng ubasan. Yung may-ari ng ubasan, nakita natin, siya ay umupa ng mga manggagawa iba't ibang oras sa buong maghapon. Merong alas 6 ng umaga, merong alas 9 ng umaga, merong alas 12, alas 3, pinakahuli yung alas 5 ng hapon. Pagdating ng alas 6 ng gabi, doon binayaran yung mga inupahan niyang mga manggagawa. Yung mga inupahan niya ng alas 6 ng umaga, nagkasundo naman sila sa 1 denaryo. Kaya nung bayaran na, at kaso ang ginawa kasi nung may-ari ng ubasan, una niyang binayaran yung mga 1 oras lang na nagtrabaho, binigyan niya ng 1 denaryo. Kaya tuloy, yung mga nagsimula ng alas 6 ng umaga, akala nila, naku, baka dagdagan yung napagkasunduan na 1 denaryo. Kaso 1 denaryo rin yung ibinigay. Kaya doon sila nagreklamo. No, bakit naman 1 denaryo lang din ang ibinigay mo sa amin? Yung iba 1 oras lang nagtrabaho, kami buong maghapon. Sabi ng may-ari, hindi kita dinadaya. Yan ang ating kasunduan, 1 denaryo. Kung gusto kong swelduhan yung mga nahuli ng 1 denaryo rin, hindi ko ba yon karapatan? Pera ko naman ito. Ari-arian ko naman ito. Tapos sabi niya, baka naiinggit ka dahil naging generous ako dito sa mga nahuli na nagtrabaho. Ito'y talinhaga para ipakita yung sitwasyon ng mga Pariseyo at mga makasalanan noong panahon ni Jesus. Yung mga makasalanan, sila yung mga nahuli na tumugon sa tawag ng Diyos sa Kanyang kaharian. Gayunpaman, kahit nahuli sila, ay tinanggap nila ng buong buo ang pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi naman pwedeng hatiin. Hindi pwedeng sabihin, nahuli kang tumugon, kalahating pag-ibig lang ang tatanggapin mo. Hindi naman pwede. Ang pag-ibig ng Diyos buong buo. Kung ikaw ay nauna, maging maligaya ka at maging masaya, nauna kang nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos.
Yung mga makasalanan na huli, huwag mong ikainggit na tumanggap din sila ng buong pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang hamon ni Jesus dito sa talinhagang ito, yung mga nauna na nakatugon sa kaharian ng Diyos, ikasiya ninyo na may mga tao na dati taksil sa Panginoon pero ngayon nagbabalik loob. Bakit nyo ikasasama ng loob na yung mga makasalanan nagbabalik loob? Kasi gusto ng mga nauna, parusahan yung mga yan, isumpa. Pero hindi ganon ang pananaw ng Diyos. Sa pananaw ng Diyos, gusto niya lahat maligtas. Gusto niya lahat mapasama sa kanyang kaharian. May mga nauunang tumutugon, mabuti naman. Merong mga nahuhuli at yun yung kanyang pinagtutuunan ng pansin. Yung mga huling magising sa katotohanan. Pero gayunpaman, kinasisiyan niya na kahit sila'y nahuling tumugon, at least tumugon sila sa paanyaya ng Panginoon. At sana yung mga nauna ay maging maligaya rin. Minsan nangyayari rin sa atin yan. No, na may mga tao tayong kinaiinisan na naiinis tayo kasi di naman nagsisimba yan. Masama pa ugali. Buti pa ako, laging nagsisimba araw-araw at aktibo sa parokya. Pero isang araw nagulantang ka, naging miyembro ng grupo itong taong kinaiinisan mo. Biglang nagbagong buhay. No? At ikinainggit mo. Minsan naiinggit tayo na may mga taong kinaiinisan natin dahil mga makasalanan, pero biglang binago ng Diyos ang kanilang buhay. At parang mas maligaya sila kaysa sa atin. Kaya sila mas maligaya ay dahil hindi sila inggitero. Kaya lang tayo hindi maligaya kasi inggitero tayo. Imbis na tayo ay maging maligaya na binless ng Panginoon yung mga taong dating malayo sa Kanya na kinaiinisan natin, mabuti nga natagpuan nila ang Panginoon. Lalo na kung kaaway mo yung nagbalik loob. Minsan nagagalit tayo. Kasi gusto natin yung mga kaaway natin, gantihan natin. O Diyos ang gumanti sa kanila. Pero may mga gumagawa ng masama dati na nagigising sa katotohanan at nagbabalik loob. Kaya nga ang hamon sa atin, maging maligaya tayo. Nauna man o nahuli, maging maligaya tayo na tayo ay nasa paghahari ng Diyos. Nauna ka nga, pero kung inggitero ka, kinalaunan, ikaw pa ang magiging huli. Yung mga nahuli, sila pa yung nauuna sa kabanalan. Kasi hindi sila inggitero. Kaya nga sabi ni Jesus sa huli ng ating ebanghelyo, merong mga nahuhuli ang mauuna. Samantalang yung mga nauuna, siya pang nahuhuli kasi inggitero. Labanan natin ang inggit. Yan ang ugat ng kalungkutan. Yan din ang ugat ng maraming ibang kasalanan. Pag inggitero tayo, ay maaring masaktan natin yung mga tao na kinaiinggitan natin. Samantalang pinagpala lang naman sila ng Panginoon, katulad natin. Kaya hangarin natin na lahat makaranas ng pagmamahal ng Diyos, nauna man o nahuli, at maging maligaya tayo sa mga taong nagbabalik loob sa Panginoon. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng pamamaraan natin.
dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat, lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ating itugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may sakit at mga may pagsubok sa buhay. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating pagdiriwang, lalo na ang mga may karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at mga nakatatanda nating mga kapatid sa pananampalataya. Itaas din natin sa Panginoon ang kahilingan ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulad mo ay umapaw nawa ang kagandahang loob sa aming mga puso. Huwag nawa naming ikainggit ang pagpapalang pinagkakaloob mo sa mga nahuling tumugon sa iyong pag-ibig, kung hindi ituring sila na mga kapwa-kapatid sa iyong kaharian. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Papa San Pio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin, sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunitan namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang siya ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ina naming mahal, sa aming kumakalinga, bukod kang pinagpala, ang piniling ina ng Diyos. Ina naming lahat,